So dahil nga po sira na ang plano ni Junto Nakatani sa next na laban nito sa buwan ng December, win or loss man sa bakbakan kay Naoya Inoue, kung saan papalagan sana ni Junto Boy mga idol si Marlon Tapales. Pero dahil natalo ang ating pambato kay Uguni, hindi na ito mangyayari mga boss. Bagamat meron naman mga Pinoy boxing fans ang nagsuggest na pwede naman daw kumuha ulit si Nakatani na isa pang Pinoy challenger na kanyang makakalaban. At ang narito nga dito mga idol, walang iba kundi si General Casimero. Sakaling manalo si Alas sa laban nito kay Luis Neri, hindi talaga masama mga idol ang ganitong matchup. Siguradong kakasa din si Alas sa laban kontra kay Nakatani. Advantage nga ito kay Casimero mga idol na makalaban ito si Junto Boy para gumawa ng malaking statement sa dibisyon sakaling manalo ito sa bakbakan. Pero gayon pa man mga idol, tutukan talaga muna ni Casimero ang laban nito kay Luis Neri dahil hindi po biro kalaban ng Meksikano. Importanteng laban ito para kay Casimero mga idol. Dito natin malalaman kung meron pa ibubugas si Alas kalaban ng malalakas na fighter sa edad na 37 anyos. Sa kabilang banda naman mga idol, Bruce Carrington, prangka ang sinabi sa kanyang prediction para sa bakbakan ni Junto Nakatani at Naoya Inoue. Ano niya mga idol? Pabor daw siya kay Inoue na manalo sa bakbakan na to. Masyado malawak daw ang experience ng Japanese Monster na lumaban sa malalakas na kalaban kumpara kay Junto Nakatani. Hindi niya daw nakikita mga idol na mananalo si Nakatani sa laban nito kay Inoue. Wala halata talaga mga boss na pinapalakas talaga ni Carrington ang loob ni Inoue para maging matagumpay sa bakbakan na to dahil ayaw talaga nito matalo si Inoue sa laban kay Nakatani. Sa ganun para magkaroon ito ng tsansa mga idol na makalaban ng Japanese Monster. Wala naman kasi kinalaman si Carrington kay Nakatani kung manalo ito sa bakbakan. Hindi naman ito aakyat ng 126 pounds. Pero si Inoue may plano na at frontrunner nito na makalaban si Carrington. Kaya ina-expect talaga natin mga idol na papanig talaga si Carrington kay Inoue. Kung walang Inoue fight, hindi talaga papaldo si Carrington dito. Ito na siguro ang pinakamalaking fade ni Carrington sa kanyang karera sa boxing sports. Matapos nga po sinabi ni Terence Crawford ang kanyang pagkadismaya na hindi nito nakalaban ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao nung isang promotion pa lang sila sa Top Rank promotion kung saan tila ganun din ang naramdaman ni Manny Pacquiao kay Crawford. Dismayado din si Boss Manny mga idol na dapat ito nalaban kontra kay Errol Spence ay napunta din kay Crawford. Gustong gusto daw talaga makalaban ni Pacman itong si Spence matapos makansela ang laban nila noong 2021 dahil alam daw ni Pacman na easy lang daw talunin si Spence sa kanilang unification fight. Nauna na kasi sinabi ni Boss Manny mga idol na marami daw kahinaan si Spence sa bakbakan at pwede daw ito gamitin ni Pacman na advantage sa bakbakan. Isa nga dito sa mga kahinaan ni Spence nung pinanood ni Pacman ng live ang bakbakan ni Spence at Mikey Garcia na isa lamang lightweight fighter si Mikey Boy. Pinilit ito na umakyat sa 147 pounds para labanan si Spence. Pero sa laki ni Spence mga boss, hindi man lang nito nagawang wasakin si Mikey Boy at dito nalaman ni Pacman na hindi naman pala ganun kalakas si Spence na klaseng fighter. Pero sa kasamaang palad mga boss, lahat ng napunta kay Crawford. Siya ang nag-expose sa kahinaan ni Spence na dapat kay Manny Pacquiao ang bagay na yon.